Sa buong Kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes tayo ngayon, ika-8 ng Abril 2025. Sa ulo ng ating mga balita, mga dadanong miyembro ng gabinete sa Senate Inquiry kaugnay ng pag-aresto kay Mayor Digong. Tinukoy na ng Malacanang. Gubernatorial candidate ng Batangas, tinawag na laos na si Ate B. Na-issuean tuloy na show cause order ng COMELEC. Kasong illegal assembly laban sa 17 Pinoy sa Qatar, binasura ng tuluyan. Pinalaya na rin ho sila. Russian vlogger hindi pa i-deport, ikukulong muna sa Pilipinas para pagbayaran ng mga nagawang krimen sa bansa. Department of Agriculture nagpatupad na ng import ban ng may imported na ibon mula sa Belgium dahil naman sa bird flu. 9 na lugar posibleng makaranas ng mapa-5 na level ng heat index ngayong Martes. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Tiansan. Maganda umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, 9 na lugar nga sa bansa ang nanganganib makaranas ng danger level ng heat index ngayong araw. Kabilang sa tinukoy ng pag-asa ng mga lugar ay ang Biraca, Catanduanes na posibleng makaranas ng 44 degrees Celsius na heat index. 43 degrees Celsius naman ang inaasahang init ng temperatura sa Sangli Point, Cavite City. Ang iba pang mga lugar na makararanas ng 42 degrees Celsius na heat index ay ang Dagupan City sa Pangasinan, QB Point sa Subic Base, Olongapo City, San Jose Occidental, Mindoro. Yan din ang Cuyo, Palawan, Rojas City sa Capiz, Iloilo City at Dumangas, Iloilo. Halong kamadra sa ating mga kasimanwa. Posible namang maranasan din ang damang init ng 41 degrees Celsius sa Naiya, Pasay City. 38 degrees Celsius naman ang sa Science Garden sa Quezon City. Kahapon, 12 lugar ang nakaranas ng danger level ng heat index. Ang pinakamainit na naramdaman ay 46 degrees Celsius sa Biraca, Catanduanes. Sinundan nito ng 43 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Sangli Point sa Cavite City. Ang iba pang mga lugar na naapektuhan din ng 42 degrees Celsius na damang init ay ang Hinatuan, Surigao del Sur, Maasin sa Southern Leyte, Panglao International Airport sa Bohol, Dumangas, Iloilo, Iloilo City, Rojas City sa Capiz, Masbate City, Cuyo, Palawan at Subic sa Olongapo City. Opisyal nang inilunsad ang pag-asa ang Interactive Heat Index Mapping and Prediction o iHeatMap platform para magbigay ng real-time heat index data sa buong bansa. Ayon sa pag-asa, ang iHeatMap ay bukas sa publiko. Meron itong high-resolution gridded heat index data para sa precise monitoring ng heat condition sa iba't ibang mga lokasyon. Meron din itong color-coded alerts para sa karampatang heat risk mula cautionary hanggang dangerous level. Sinabi ng pag-asa na makatutulong ang naturang plataforma para mapaigting ang kahandaan ng ahensya at ng publiko sa pagtugon sa epekto ng matinding init ng panahon. Hindi pa makakalabas ng Pilipinas ang Russian-American vlogger na si Vitaly Dorobetsky hanggat hindi natatapos ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa bansa. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, kailangang resolbahin muna ng PNP at ng Bureau of Immigration ang lahat ng reklamo bago umusad ang deportation process para kay Vitaly na itinuturing na isang undesirable alien. Ngayon, mag-uusap pa ang Bureau of Immigration at CIDG ukol sa proseso nito. Pero sa akin paningin, at ito ay akin lamang, hindi ito ay batas yung sabi ko, ay ito muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang siya ay nag-iintay ng pag-ibig sa kanila. Hindi po namin siya i-deport. Para matigil ang kabastusang ginagawa ng ilang vloggers sa ilalim na kanilang tinatawag na kupal content.
Inaresto si Vitaly noong pang April 2 ng PNP-CIDG matapos ang umano'y serye ng pangahara sa Bonifacio Global City sa Taguig sa kahit hindi niya kakilala o nakakasalubong man lang. Apat naman ang patay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Bernabe Compound, Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, miyembro ng isang pamilya ang nasawi kabilang ang isang mag-asawa at dalawa nilang anak na 17, at saka 3 taong gulang lamang. Natagpuan malapit sa kusina ang labi ng tatay na tinangkang akyatin ang kanyang mag-iina na natutulog sa ikatlong palapag pero bumagsak ang mezzanine. Kwento ng kapatid ng padre de pamilya, 5 sila sa loob ng bahay nang mangyaring sunog pasado 1:00 ng madaling araw, kabilang ang 62-year-old nilang ina na unang naisalba. Umabot pa sa unang alarma ang sunog ng naapula 2:00 ng madaling araw na. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog na hinihinalang bunsod ng appliance na naiwang nakasaksak habang tinataya namang nasa 600,000 pesos ang halaga ng natupok na ari-arian. Kaya napaka-importante po baka ho kayo wala pa hong smoke detector sa bahay. Napakamura lamang po ng smoke detector. Wala pa yatang 500 pesos yan Ang mahal-mahal ng mga cellphone ho ninyo pero wala ho kayong smoke detector na nakakabit sa inyong mga bahay na sasalba ng inyong buhay. Yang cellphone hindi yung tutunog pagka may usok o may apoy. Pero sinasabi ko sa inyo, garantisado 100%. Basta't gumagana ang inyong smoke detector, maisasalba kayo niyan. Kami po mga 2 beses na. 2 beses na nagising dahil po sa ingay po ng smoke detector dahil nga po sa yun parang yan yung yung pang sanitize ng plato. Yun. Mukhang nag-overheat, umusok. Nag-aapoy na yung malapit sa may malapit sa may basta iba pang mga appliances. Buti na lang may smoke detector. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abidalian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw to may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Ito ho ang ating mahiwagang tunog habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ayan, 2,000 yan 2,000 yan. Ang prinsipyo po ay, prinsipyo ng P6 ay pinupukpok. Yan, nakakita naman, obvious naman, parang pinupukpok, di ba? Ano yung pinupukpok at ano yung ginamit na pamukpok? Basta yung isang item dyan, ginagamit sa construction material, galing po, gawa po sa bakal. Ayan, Yung pangalawang item, very unlikely na katulad na kapartner niya. Pero, bahagi ito ng isang gamit na pambabae. Ayan, giveaway na yan Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Formal na pinasanayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang ika-49 na Socio-Civic Center nito sa Luisiana, Laguna. Ang naturang struktura ay nagkakahalaga ng 50 million pesos. Itinayo sa barangay San Isidro. Pero ito'y magagamit din ng 22 kalapit na mga barangay kapag panahon ng emergency. Magsisilbi itong evacuation center at community hub. Meron itong comfort room sa bawat palapag. Merong multipurpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Ayon kay Luisiana Mayor Jumaper Alvarez Uy, napakahalaga ng naturang Socio-Civic Center, lalo pat nalalapit din ang reconstruction ng kanilang municipal hall. Ayon naman kay PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services Eric Balcos,
Mahalagang mabuti ng mga residente ang naturang multipurpose o socio-civic center nang sa gayon ay mapakinabangan pa ng susunod pang mga henerasyon. Showbiz nga muna tayo. Si Catherine Bernardo ni-reveal ang kanyang first crush. Sino kaya yon? Huwag naman sana ako, ha? Bisyoso. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ang lakas talaga ng dating nitong box office queen Catherine Bernardo na mainit pa rin pinag-uusapan ang nangyaring gulo sa nakaraang ABS-CBN Ball na ginanap sa Soler North noong nakaraang Biyernes. Ngayon naman ay pinag-uusapan at hinahanap ng mga netizens kung sino itong si Kenneth na first ever crush daw ni Catherine. Kinuwento ng aktres sa kanyang kapwa judges at host ng Pilipinas Got Talent na meron daw siyang crush noong bata pa siya. Grade 2 raw siya noon at crush daw niya itong mistisong classmate niya pero hindi raw niya kinaukausap. Ganun daw siya kapag crush niyang isang tao, hindi raw niya ito kakausapin kahit anong mangyari. Pinilit si Catherine ni Melay Cantiveros na sabihin na kung sino itong crush niya noong grade 2 pa lamang siya at binanggit niya ang pangalang si Kenneth. Kaya ginawa ng mga netizens, pinaghahanap nila sa Facebook kung sino itong si Kenneth na tinutukoy ng aktres. May lumabas na isang gwapong lalaking si Kenneth na isa raw doktor. Pero hindi naman kinumpirma ni Catherine kung siya na nga ba ito. Pero nag-trending na sa X o dating Twitter itong si Kenneth na malamang na nagulo-gulo na ang buhay niya dahil sa maraming nagkakalkal kung sino ba itong crush ni Catherine Bernardo. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Sino nga ba si Kenneth ba? Maganda umaga, Pilipinas! Nagpatupad naman ang Department of Agriculture ng temporary ban sa importation ng mga wild at domestic birds mula Belgium. Matapos ang ulat na kumalat ang bird flu sa nabanggit na bansa. Ipinabatid ng Belgian Veterinary Authority sa World Organization of Animal Health ang pagkalat ng H5N1 high pathogenicity avian influenza sa St. Nicholas os Bladerin. At tumutukoy po ito sa mga domestic birds na tinamaan ng naturang sakit noong February 17, 2025. Ipinalabas naman ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang Memorandum Order No. 20 upang pigilan ang pagpasok ng wild at domestic na ibon mula Belgium upang mabantayan ang local poultry industry mula sa highly pathogenic avian influenza virus. Sakop din ang ban ng avian products mula sa mga karne ng manok, day-old chick at itlog at similya na galing Belgium. Mahalagang papel ng poultry industry sa seguridad ng pagkain ng Pilipinas, paglikha ng trabaho at pamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Inuutos din ni Secretary Chu Laurel ang agarang suspensyon sa proseso at evaluation ng mga application para sa sanitary at phytosanitary import clearances na nabanggit na produktong agrikultura. Ang mga kargamento mula sa Belgium na kasalukuyang bumibiyahe na naikarga o tinanggap na ng pier bago maipalabas ang import ban ay papayagang makapasok ng bansa basta't masisiguro ng mga produkto ay kinatay o ginawa bago ang February 3 ng taong kasalukuyan. Kinumpirma ng Malacanang dadalo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte ang opisyal ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Presidential Communication Secretary Undersecretary Claire Castro. Kabilang sa mga inaasahang dadalo sa naturang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations, sina Justice Secretary Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Padulion, Chief State Counsel Dennis Arbin Chan at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Dadalo rin sa hearing sina Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara at PNP Chief General Romel Marbil. Posible rin dumalo sina PNP CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao at Securities and Exchange Commission Lawyer RJ Bernal at Ferdinand Santiago. Ayon kay Castro, nirerespeto ng Malacanang ang hiling ni Senate President Jesus Guerrero na hayaan ang mga opisyal na dumalo sa pagdinig, ngunit dapat na iwasan na matalakay ang mga bagay na protektado ng executive privilege. Nanawagan naman si Senator Amy Marcos sa mga imbitadong opisyal ng ehekutibo na magpakototoo.
At sumunod sa susunod na pagdinig ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations, kaugnay ng pag-aresto kay Mayor Digong. Ayon sa presidential sister, mabuti naman nagdalawang isip ang administrasyon. Nagpasyang pasiputin sa hearing ang mga pinatawag ng miyembro ng gabinete matapos ang no-show nila noong Huwebes. Pero maasa siyang hudyat ng pagpayag ng palasyo ang pagnanais nilang ibunyag ang katotohanan upang maliwanagan ang sambayan ng Pilipino tungkol sa totoong mga pangyayari. Sinabi pa ni Senator Amy na binigyan niya uli ng ikatlong pagkakataon sa darating na Huwebes, April 10, ang mga opisyal na klaruhin ang mga nabunyag na sa unang Senate hearing. Kasabay nito ng kanyang pakiusap na huwag sanang mauwi sa pagkukubli o pakitang tao lamang ang kanilang pagpapaunlak sa imbestasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Una rito, hiniling ng komite ni Senator Amy ay Senate President Jesus Cunero na ipasubpina ang mga hindi nagpakitang government official sa ikalawang pagdinig. 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga o onion vendor arestado matapos mahulihan ng shabu. May bitbit pang baril. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chagamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan, Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Ordaneta City Police Station ang suspect na si Domingo Arciaga Jr., 39 anyos, onion vendor at residente ng Arsuigo Street, Zone 5, Barangay Poblacion, Ordaneta City. Matapos makumpiska sa kanyang tahanan ng 4 na heat-shell transparent plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3 gramo at may standard drug price na 20,400 pesos. Nakumpiska rin ng isang caliber 45 na baril na may magasin at 8 bala. 6 na piraso ng bala ng caliber 9mm, 18 piraso ng 12-gauge shotgun at isang digital weighing scale. Ayon kay Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, alas 10 ng gabi ng halugugin ng kanyang mga tauhan ng bahay ng suspect sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte. Ang suspect sa ngayon ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms and ammunitions, at Republic Act 9165, illegal possession of dangerous drug and paraphernalias. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Umapila naman si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega sa mga kandidato ng paparating na midterm elections. Iwasan ang mga sexist at mga racist na mga pahayag at maging maingat sa mga bibitiwang salita upang hindi makasakit ng iba. Ginawa ni Ortega ang pahayag matapos umalma ang ilang mamamayan sa hindi kanais-nais na talumpati nang hindi bababa sa 2 politiko na ngayon ay pinagpapaliwanag na ng Commission on Elections o COMELEC. Sinabi ni Ortega na ang naturang mga pahayag ay maaaring akma noong dekada 80 pero hindi na sa panahon ngayon. Yan man, sinabi pa rin niyang mas bukas na ang isipan ng mga tao ngayon at mas sensitibo na sa mga isyong panlipunan. Iminong kahit din Ortega na sa halip na magbiro o magsabi ng mga nakasasakit na salika, mas mainam na positibong mensahe ang ibahagi ng mga politiko upang magbigay inspirasyon sa mga tagapakinig. Kaugnay niya, nag-issue na nga ng show cause order ang Commission on Elections laban kay gubernatorial candidate at mataas na kahoy vice Mayor J. Ilagan. Dahil sa pahayag nito laban sa katunggaling si Ate B, si Vilma Santos. Binigyan din ng COMELEC na meron 3 araw lamang si Ilagan para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa ng komisyon. Ang show cause order laban kay Vice Mayor Ilagan ay nagugat sa mga sinabi nitong laos na ang award-winning actress na isang kumpanya. Bahagi ng speech si J. Ilagan, hindi siya takot kay Vilma Santos dahil laos na daw ito at mas kinatatakutan daw niya sina Catherine Bernardo at Andrea Brillantes. Sinabi pa ni Ilagan na maraming mga tagahanga si Ate B ang namahinga na, yung iba naman daw mga may edad na. Sa nasabing pahayag ng gubernatorial candidate, may tuturing ng COMELEC na ito'y paglabag sa Resolution number 11116 o Anti-Discrimination and Fair Campaigning. Sinabi ng COMELEC na posibleng masampahan ang election offense at tumantong pa sa disqualification ng mga banat ni Ilagan kung hindi ito makapagpapaliwanag ng maayos. Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos laang nalaos na. Ha? Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako.
Pero Vilma Santos, ang kanyang, marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na rin. Ang iba naman ay hindi na rin, siyempre, nasa edad yan. At saka laging ang sasabihin ko sa inyo, iba ang governor na nahihipo, naimbitahan, napupuntahan sa bahay, pwedeng mapuntahan, makapagpaperma at anumang pangailangan. At ako ang governor na 24 hours ang serbisyo. Kabigot gara. Kabigot nga naman ang mga banat na re. Maganda umaga, Pilipinas! Sige Iiwasan niyo ang mga pahayag at nagagalit ang Comelec. Hoy mga mamis! Laundry day today Kunot na ka ba kapag makapit, balikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang circle sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa mga tagbatangas, lalong-lalo na diyan sa Talisay, ay magandang umaga kay Mayor Zene Mendoza. Ay kumusta na yung ating mga tawilis diyan? 24 na makalipas ang alas 4, inabsyolto naman ng gobyerno ng Qatar ang kaso ng 17 Pilipinong naaresto matapos na magprotesta noong kaarawan ng dating Pangulong Digong Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ang desisyon ay bunga ng pag-uusap ng Pangulong Bongbong Marcos at Qatar Ambassador Ahmed Saad Al-Humidi. Sinabi ng Qatari Ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ambassador Al-Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Matatandaan noong April 3, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nabigyan ng provisional release ang 17 mga Pilipinong nasangkot sa nasabing protesta. Ibinunyag naman ng Bureau of Immigration ang bagong scheme ng mga human trafficking syndicate na nakapagpapadala ng mga Pinoy abroad. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang mga pinapadalang Pinoy sa ibang bansa ay pinagpapanggap bilang mga church missionaries. Ito yung siniwalat ng BI kasunod ng pagkakaharang sa isang babaeng illegal recruiter at 2 biktima nito na lilipad sana patungong Thailand noong April 1 para sa anlay church mission. Sa gitna ng pagsisiyasat, inamin ng 2 biktima na hindi sila miyembro ng anumang missionary group at sa halip ay mga licensed teacher na na-recruit ng suspect para sa illegal employment sa isang paaralan sa Thailand. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga po sa mga Pilipino dyan sa Thailand at lalong-lalo na sa mga nandyan sa Bangkok. Maganda umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin sa Japan. Evan Lang, dyan po sa Las Vegas, Nevada. Maganda umaga. At syempre ang ating Midnight Singers na nakatutok sa atin araw-araw. Dyan po sa San Diego, California. Maraming salamat, Sir Manny, Tita Cora, Sir Junior Bao, Tita Lloyd, si Tita Linda at saka si Boss Art. Maganda umaga, Pilipinas! At kung pabalik naman ho kayo ng Pilipinas, lalong-lalo ng mga seafarers natin galing Middle East, at na iba't ibang panig pa ng mundo, wag na ho tayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ito po yung brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito'y talagang dapat nating ipagmalaki. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tinitingnan na rin ang PNP Internal Affairs Service kung may mataas na opisyal na sangkot sa nangyaring robbery extortion ng isang unit ng Eastern Police District.
Ito'y kaugnay ng insidente noong Abril 2 sa Las Piñas City kung saan sinasabing nasamsam ng 8 miyembro ng District Special Operations Unit ng PNP ang nasa 85 million pesos na halaga ng cash at alahas mula sa pamilya ng isang Chinese national. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Dodo Dulay, bagamat nasibak na ng EPD o ang EPD Director nakapopromote pa lang at ng buong DSOU, iniimbestigahan pa rin ang posibilidad ng command responsibility. 8 sa 31 pulis na nirelieve ay naharap na sa kasong robbery at serious illegal detention. Samantala, nanawagan din si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga commander, bantayan ang galaw ng kanilang mga tauhan. Yung mga pulis po natin na nagkakamali, kukunti lang po yun. So sa lahat po sa ating lahat, let us police our ranks. Let us help each other. Hindi po kasalanan ng isa to, tulong-tulungan po natin. And I remind dun sa mga senior mga commanders po natin, please, or I warn you, siguraduhin po natin maayos ang ating mga subordinates. Ayusin po natin. There will be no second chance for you if you commit a mistake. Promise yan, General Marbil Baka pagka may dinulog kami sa inyo, sabihin nyo, teka muna. Balak naman ang PNP na dagdagan pa ang mga makakasuhan kaugnay ng nangyaring extortion sa isang Chinese national sa Las Piñas. Kapanayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, kabilang sa kanilang iimbestigahan ang team leader ng Eastern Police District Special Operations Unit. Ito niya ay kahit nasibak na ang bagong promote pa lamang na EPD Director at 30 iba pang mga tauhan ng DSOU. Kahit 8 pa lamang na mga personnel mula sa nabanggit na unit ang iniimbestigahan dahil sa kasong extortion. Nauna nang na-inquest sa kasong serious illegal detention, unlawful arrest at robbery ang 8 dating may kinasasangkutan ding anomalya nang sila'y nasa Mandaluyong. Kung ikaw ay leader, ikaw nga at hepe nitong District Special Operation Unit, ay imposible namang hindi mo alam ang pinagagawa ng mga tao mo. Kaya kasama sila sa mga kakasuhan. Kaya buong team ng District Special Operation Unit ang pinarinib ng ating PNP para sa mas malalim na investigation. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30, may dalawang formulation naman ang Pamil Alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon laban po sa mikrobyo. Yung Pamil 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcolone. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Lalaking nanakot sa isang may-ari ng bar gamit ang baril. Arestado sa San Felipe, Zambales. Detalye mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng San Felipe Municipal Police Station ang isang lalaki na inireklamo dahil sa pagbabanta habang armado ito ng baril ng gabi sa barangay Santo Niño, San Felipe, Zambales. Bandang 11 ng gabi, nakatanggap umano ng tawag ang himpilan mula sa isang complainant sa isang bar owner at residente ng Purok 10, barangay Santo Niño. Ipinagbigay alam niya ang tungkol sa isang lalaking umano'y na nanakot sa kanila habang may dalang maikling baril. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng San Felipe Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain John Ignacio. Pagdating sa lugar, positibong itinuro ng complainant ang suspect na kinilalang si alias Bito. Agad siyang inaresto matapos makita ng mga responding pulis ang baril na nakasukbit sa kanyang bewang. Nakumpiska mula sa suspect ang isang Noriko caliber 45 na may 8 bala.
na may magazine at isang itim na holster. Ang suspect ay naharap ngayon sa kaso paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa umiiral na Comelec Resolution number 11067 na nagbabawal sa pagdadala ng armas sa panahon ng halalan. Dani Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahamak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Dapat managot ang mga individual na nagpapakalat ng fake news, lalo na kung ang kanilang kasinungalingan ay naglalagay sa panganib ng buhay at umaabuso sa mga ordinaryong tao na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ito naman ang sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union sa isang press briefing kaugnay ng pagkahain ng kaso sa dalawang individual na nag-edit umano ng kuha sa Sinulog Festival sa Cebu upang palabasin na ito'y prayer rally pabor sa nating Pangulong Digong Duterte. Nagbigay reaksyon si Ortega sa mga ulat na ang dalawang suspect ay sinampahan ng kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Law. Bilang isa sa mga paunahing miyembro ng House RICOM na nagtumatalakay sa disinformation, sinabi ni Ortega na ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon kung paano kumakalat ang mga fake news online at kung paano makalilikha ng batas na aakma para malabanan ang fake news. Naisama ng senatorial candidate na si Camille Villar palawakin pa ang suporta para sa agrikultura, edukasyon at micro, small and medium enterprises sakaling maupo ito sa Senado. Ginawa ni Villar ang naturang commitment sa kanyang pagbisita sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon sa senatorial candidate, plano nitong isulong ang promosyon ng MSME sa bansa na niya'y backbone ng economy dahil sa kakayahan nitong magbigay ng trabaho. Nagpaabot ito ng pasasalamat sa naging mainit na pagtanggap sa kanya ng Misamis Oriental kung saan nakipagdialogo rin ito sa iba pang mga lokal na opisyal. PNP at Department of Agriculture sa Leyte naglunsad naman ng Kadiwa Store. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. PNP at Department of Agriculture naglunsad ng Kadiwa Store sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General G.R. Comigad. Ang programa naglalayo na maging accessible, affordable na government subsidized agricultural products para sa mga kapulisan sa Rin Otso. Sa ngalang buong persa ng kapulisan sa Eastern Visayas, sinusuportahan ni General Comigad ang kadiwa ng Pangulo Program. Hindi lang na makakabili ang mga police personnel ng mura at preskong mga agricultural products kasama ng kanilang pamilya, kundi para matulungan din ang mga magsasaka na may benta ang kanilang mga produkto. Isinagawang pagperma ng Memorandum of Understanding sa Police Regional Office 8 Multipurpose Hall sa bayan ng Palo, Leyte. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat Jimmy. Binatikos naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque. Kaugnay ng patutsan rin ito sa social media habang nasa The Hague, Netherlands, at tinawag niyang bulok ang estilo nito sa pag-iwas ng mga isyong dapat na sagutin. Ayon kay Ortega, magaling lang sila sa ganoon. Yung style nila na mas bulok ka. Patuloy naman ang paggawa ni Roque ng mga vlog at social media content. At ang pinakahuling video noong April 7 kung saan inaakusahan nito ang Administrasyong Marcos na ginagamit ang issue ng China para ilihis ang galit ng publiko sa pag-aresto sa dating Mayor Digong Duterte. Sagot ni Ortega, magaling si Roque na sa pagtatanggol sa mga agresibong aksyon ng China at walang sinasabing pabor sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Naniniwala si Ortega na hindi pa uuwi ng bansa si Roque. Iniiwasan umano ni Roque ang mga reklamong inihain sa kanya, ganun din ang utos na ito'y maaresto o pag-aresto sa kanya ng kamera, kaya hindi pa rin ito uuwi. Pinarangalan ang mga lider ng KAPI sa pangunguna ni Governor Ferdinand Castro si Senator Bongo. Hinirang ito bilang adopted son ng lalawigan. Ayon kay Governor Castro,
Batid niya na maraming nagawa si Senator Bongo sa kanilang probinsya, partikular na ang paglapit ito ng serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Ang tinutukoy dito yung serbisyong medikal na inilapit sa mga mahihirap at mga malalayong lugar. Nangako naman ang senador na patuloy niyang bibigay ang serbisyo sa mga kapwa Pilipino, lalo na pagdating sa kalusugan ng mga mahihirap. Naging mainit ang pagtanggap ng mga taga-Capiz kay Mr. Malasakit sa pagdalo nito sa Kapistahan Festival noong linggo. Sinabi ni Senator Go, suportado niya ang mga okasyon na makatutulong para mapalago ang turismo at mapangalagaan ang kultura sa iba't ibang panig ng bansa. At unang-unang, huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo sa pagkakataong binigay niyo po sa akin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Patuloy po ako magseserbisyo sa inyo rito sa Capiz. Meron na kayong 12 Super Health Center dito po sa Capiz. At meron kayong Malasakit Center din po dito sa inyong ospital. Kung kaawaan po ng Panginoon at papalarin po, patuloy po ako magseserbisyo sa inyo. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa ating mga kababayang. Personal naman binisita ni Senator Amy Marcos ang mga magsasaka at maliliit na mga agripreneur ng Tuguegarao City upang alamin lapatan ng solusyon ang kinakaharap nilang mga suliranin ngayong panahon ng tag-init. Kabilang sa mga inihain o inalam ng senadora sa kanyang pagbisita kung sapat ba ang resources ng mga kabataang agripreneur, kagaya ng irigasyon, abono, akses sa pamilihan, tulong pinansyal para mapanatiling buhay at lumalago ang kanilang kabuhayan. Sinaluduhan din ni Senator Amy ang dedikasyon ng mga kabataang lumahok at nagwagi sa Young Farmers Challenge na pag-asaan niya ng modernong sesyon sa agrikultura. Siniguron niya na patuloy niyang susuportahan ang mga ito, partikular na mas marami pang kabataang maiengganyo sa sektor ng pagsasaka. Kabilang sa isinusulong ni Senator Marcos ang buwanang sahod para sa mga magsasaka, climate resilient farming support, mura at libreng abono at mga pestisidyo at pagpapalakas din sa agri-cooperative. Una nang naisa batas ang isinusulong niyang New Agrarian Emancipation Act na sa ngayon ay halos 57.56 bilyong pesos na ng mga utang ng mga magsasaka sa buong bansa ang nabura. Nagpakalat ng Philippine National Police ng mahigit sa 6,000 checkpoints sa buong bansa para matiyak ang kapayapaan sa nalalapit na mga May 12 elections. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, sa klaw ng kanilang security preparation ng mga lugar na merong history ng election violence, ganyan din ang mga COMELEC official at mga guro na nakatalaga sa mga polling precincts. Anya, handa ang PNP na gamitin ang kanilang resources para matiyak na makaboboto ang mga Pilipino sa darating na eleksyon nang walang takot. Maliban sa checkpoint, pinagting din ng ahensya ang kanilang intelligence monitoring at strategic deployment. At sa ating mga kababayan dyan sa abroad, muli ang paalala po ng COMELEC. Para ho kayong makalahok sa internet voting, kinakailangan nyong mag-pre-register. Ayan pre-voting enrollment for internet voting. Puntahan daw po ninyo yung http://ob.comelec.gov.ph/enroll. Maganda umaga, Pilipinas! Barangay Chairman at Sangguniang Bayan Member Candidate parehong nasawi sa insidente ng pamamaril sa Lagangilang, Abra. Naku, talaga matindi itong mga nangyayari sa Abra. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Imbag na Bigat, Romy. Parehong nasawi ang isang barangay captain at isang kumakandidatong Sangguniang Bayan member matapos ang matugong barilan na naganap bandang alas 6:50 kagabi sa barangay Nagtupakan, Lagangilang, Abra. Nakilala ang biktima ng pamaril na si Lou Salvador Claro, 57 anyos, retiradong police officer at kasalukuyang barangay chairman ng Nagtupakan, Lagangilang. Ang suspek ay nakilala naman na si Manzano Bersalona Agdalpen Jr., 58, Sangguniang Bayan member candidate sa Lagangilang, Abra. Batay sa investigasyon ng pulisya habang nangangampanya ang Asenso team, isang lalaki na nakilalang si Romel Apolinar na nakatay sa lugar ang bigla umanong sinuntok sa mukha ni Sangguniang Bayan candidate Manzano Bersalona Agdalpen ng Team Asenso. Tumakbo papalayo si Apolinar at nagtungo kay Barangay Captain Lou Salvador
Claro ng Team Progreso. Nagtungo naman sa lugar ang barangay chairman para pahupayin ang sitwasyon. Subalit sinutok muli ng suspect si Romel Apolinar sa muka. Doon ay tinulak ni Manzano Bersalona Adalpen si Barangay Captain Lou Claro at binunot ang kanyang baril at pinagbabaril ang Barangay Captain ng ilang beses at pinagbabaril din siya ng di pa nakikilalang suspect. Naisugod ang biktima sa Sharys Hospital para magamot subalit hindi na ito umabot ng buhay. Itinakbo naman ang suspect sa Abra Provincial Hospital ngunit idiniklaran din itong dead on arrival ng attending physician. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Dapat talaga gun ban, ha? Mahigpit na ipatupad. Hirap nito, may mga baril yung mga hindi naman politiko. Ay, susme. Ma-enjoy na rin ang mga teacher ang kanilang bakasyon bago magsimula ang susunod na school year. Ito naman ang inanunsyo ng Department of Education matapos maaprobahan ang 30-day uninterrupted flexible vacation. Sa ilalim nito, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang school-related commitment para sa mga teacher na maaari nilang itakda sa pagitan ng April 16 hanggang June 1. Galing ah. Sinabi ng DepEd, pwedeng gawing dire-diretso ang bakasyon o kaya naman ay sa pamamagitan ng staggered basis. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nararapat lamang na magkaroon ng bakasyon ang mga guro sa mga pampublikong paaralan upang ma-improve ang kanilang work-life balance kasama ang kanilang mahal sa buhay at pamilya. Lain din ito na makapagpahinga, makapag-relax ang mga guro matapos ang napakahabang academic year. Maganda umaga, Pilipinas! Para sa mga teacher na nakikinig ngayon, ang oras sa buong kapuluan, 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma na dumaan po sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, sa ating sistema, na itataboy nito mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Dahil pinagagana po nito yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. Siyempre, pag naitaboy ang toksin sa ating katawan, napapanumbalik ang lakas ng ating immune system, ng ating immunity. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng ultabayo, bukod po sa nakatutulong po ito para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, magandang gising. Nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at sa South Store Drug. Available na rin po ito. At kung kayo po may mga katanungan pa, po pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang mahalagang paalala ho natin, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Pumasok na investment sa BARM sa unang quarter ng 2025, umabot na ng 3.2 billion pesos. Magaling ha? Detalye ng balita mula kay June Ibakutang Karais 19. Assalamualaikum, Brother June. Balita mula sa Bangsamoro Region. Pumalo na sa 3.2 billion pesos ang pumasok na investment sa first quarter ng taong kasalukuyan sa BARM. Sa pahayag mula kay Bangsamoro Board of Investments o BBOI Chairperson Muhammad Omar Pasigan, ang target sa taong 2025 ay 3 billion of investments. Subalit sumobra pa umano ito sa annual target. Ang mga investment na pumasok sa BARM nitong first quarter na aprobado ng BBOI ay ang mga negosyo sa agriculture at ng agribusiness. Isa rito ay ang bamboo plantations at ang pagproseso ng abaca fibers. Habang sa healthcare sector naman, nariyan din ang pag-usbong ng mga bagong medical center na isa sa mga top priorities ni BARM ICM Abdul Rauf Makakwa na may malaking ambag para ma-decongest ang CRMC
pharmacy at makapagbigay dagdag trabaho sa mga health practitioner. Ayon kay BBOI Chairperson Pasigan, inaasahang dadagsa pa ang mga investor sa darating na mga buwan nitong 2025. Ang pagiging investment-friendly environment ng BARM sa pamumuno ngayon ni ICM Makakwa ay patuloy na kumikilo sa ilalim ng prinsipyo ng moral governance na itinatag ni former Chief Minister Ahod B. Ibrahim. Ang makasaysayang investment approval na ito ay personal na dinaluhan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, Senior Minister and outgoing MAFAR Minister and ex-officio Board of Governor of BBOI, Datu Muhammad S. Yaqub, BBOI Chairperson Muhammad Omar Pasigan, Board of Governor Datu Habib Ambuludto, Menre Minister Ahmad Brahim at Attorney Sandy Sandad in behalf of MFBM Minister and ex-officio Board of Governor of BBOI, Attorney Ubayda Pakasim. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak, Sokran. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpasalamat naman si Administrator Eduardo Guillen ng National Irrigation Administration at ang mga farmer irrigator kay House Speaker Martin Romualdez sa kanyang patuloy na pagsuporta sa mga mahalagang programang patubig. Kabilang dito yung solar-powered pump irrigation projects. Sinabi ni Administrator Guillen na malaking bagay ang suporta ni Speaker Romualdez, partikular na ang pagtataas ng budget ng NIA sa ilalim ng 2025 national budget. Ang pahayag ay ginawa ni Guillen at ng mga magsasaka sa National Congress of Irrigators Association ginanap sa Batangas nitong nakaraang linggo. Tiniyak naman ni Romualdez ang patuloy na suporta ng Kongreso sa pagpapalawak ng mga proyekto ng patubig, alinsunod na rin sa layunin ng Pangulong BBM na paigtingin ang produksyon ng agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain. Sa kanyang mensahe, inulit ng Speaker ang pangako na magkakaloob ng sapat na pondo para sa nasabing proyekto. Samantala, inihanda na ng mga magsasaka ang palay sa Marinduque para naman sa extra planting season sa sandaling maihatid ang certified na inbred seeds o binhi. Isang mahalagang input na sa bagong double cropping system na inaasahang magbibigay ng mataas na ani at kita sa mga magsasaka. Ang inisyatibang ito ay pinangunahan ng Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasakang ma-maximize ang ani sa mga pananim sa pagitan ng dry at wet season. Ang Philippine Rice Research Institute o PIRRICE ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration o NIA ay may kolaborasyon sa mga programa ng DA para sa matagumpay na inisyatibo. Ang seed program ay sinusuportahan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. At ito ay naglaan ng kabuuang 5,546 sacks ng certified inbred seeds para sa mga magsasaka ng Marinduque. Masasakop ng ibibigay na binhi ang 2,558 na hektarya ng lupa at sinisigurong ang mga lugar na nasa ilalim ng double dry cropping scheme ng NIA ay handa namang para taniman. Sinabi naman ni NIA Administrator Eddie Guillen na pinapalawak ang programa sa ibang lugar na sakop ng irrigation system upang mas lalo pang madagdagan ang ani ng mga magsasaka para mapalakas din ang ating food security. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Tulorel ang karagdagang pondong inilaan sa seed program sa susunod na taon ay tataas pa kapag ang budget para sa pinalakas na RCEP ay naitakda sa triple o magiging 30 billion pesos. Maganda umaga, Pilipinas! Dating barangay chairman at barangay kagawad nahulihan naman ng baril at granada sa Lambunaw, Iloilo. Detalye ng balita mula kay Aini Grace Bravo, RH39. Maayong aga, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! Aini? Dinakip ang dating barangay chairman at dating barangay kagawad ng silbihan ng search warrant at nakuhaan ng mga baril, bala at granada sa barangay Binabaan, Portigo sa bayan ng Lambunaw, Iloilo. Kinilala ang mga arestado kina Benito Oro na former barangay chairman at Julie Lastica na former barangay kagawad. Ayon kay Police Major Brendel Estabilio, Deputy Commander ng 601st Regional Mobile Force Company, nareklamo ang dalawa na nagpapaputok ng baril kung lasing. Unang sinilbihan ng search
warrant si Oro at nakuha sa kanyang bahay ang homemade long barrel shotgun na may 2 bala at 13 bala ng 9mm. Nakuha naman sa bahay ni Lastica ang caliber 38, caliber 45, mga bala at granada. Nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito sa RH39 ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat ay ni Grace. Samantala, nininaw naman ni Comelec Chairman George Garcia. Nabigo ang kampo ni Jad Racal na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO kaya't hindi kasama ang pangalan nito sa opisyal na balota para sa May 12 midterm elections. Si Racal ay tatakbo siya ng kongresista ng 6th District ng Bulacan kalaban si incumbent Congressman Salvador Cador Plato. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia, walang saysay ang ginagawang pangangampanya ngayon ni Racal. Naninira pa ng kung sino-sino at nag-iimbento ng mga kaso dahil mababaliwala lamang ang makukuha nitong boto. Yan po kasi, siya po kasi ay amin pong dinisqualify at pagkatapos in division at saka end bank at wala naman po nakuha ang restraining order. Kung kaya ang pangalan niya ay wala sa balota at therefore kung sakasakali po ay paano po maiboboto yung taong wala naman ang pangalan sa balota. Kung siya po yung nag-iikot pa rin, nasa sa kanya na po yan. Kung gusto niyang pasos, nasa sa kanya po yan. Kaya lang po, wala po yung pangalan sa balota. So pagka po wala ang pangalan sa balota, hindi po tayo kandidato. Maliban na lang yung nakakuha ng restraining order na ihabol po yun. Hindi po ba kaya nga po kami nag-reprint ng mga balota, at least yung national candidates. Pero kung wala ang pangalan mo, siya na po may call kung bakit po rin po siya umiikot. Wala po nagbabawal na umiikot kahit hindi kandidato ang isang tao. Nag-iikot. Hindi ka naman pala kandidato. Mukhang din, ano? Pero ang malungkot dito kung ano-ano yung mga iniimbentong mga kaso, kesyo siya daw ay tinangkang patayin, may nahulihan daw ng granada. Tapos yun namang mga abogado ni Hilton na nagpapagamit sa kanya. Sabagay, yung abogado na nag-press con, mukhang hiyang-hiya rin. Hindi naman pala kandidato si Mokong, ano ha. Muling nanguna si Senator Bongo sa latest na pulso ng Filipino Survey. Isinagawa ito March 22 hanggang 29 na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang leading contender sa 2025 midterm elections. Sa survey na nilahok ng 1,800 respondents nationwide, nakuha ni Senator Go ang 57.6%, naglagay sa kanya sa rank 1 to 2 bracket. Ang resulta ay sumasalamin din sa patuloy na lumalagong suporta ng mga Pinoy sa senador, kilala bilang hands-on approach sa public service, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Todo pa sa salamat naman si Senator Go sa publiko dahil sa tiwalang ibinibigay sa simpleng probinsyano at nangakong tuloy ang kanyang pagsiservisyo. Si Senator Go ay kilala din sa tawag na Mr. Malasakit dahil sa kanyang trademark brand na serbisyo publiko sa mga mahihirap at mga malalayong komunidad. Pinagsusumite na ng Commission on Elections ang paliwanag ang re-electionist Misamis Oriental Governor na si Peter Onabia hinggil sa kontrobersyal na pahayag nito sa isang proclamation rally. Umani ng batikos ang biro ng gobernador ng scholarship para sa nursing student ay para lamang sa mga magagandang babae dahil sa paniwala niya ay makasasama sa pasyente kung hindi kaaya-aya ang itsura ng nag-aaruga. Pinuna rin ng Comelec ang anti-Moro comment ni Onabia laban naman sa makakalaban ng kanyang anak sa pagkongresista sa unang distrito ng Lalawigan. Sa kanyang talumpati, binigyang babala ni Onabia ang publiko na huwag suportahan ang mga kandidatong may ugnayan sa Marawi at BARM dahil sa manoy koneksyon ito sa karahasan. Ayon sa Comelec, pagkatanggap ng paliwanag ng gobernador ay saka pa lamang sila magpapasya kung may basehan ito para sa posibleng diskwalifikasyon. Nag-issue po tayo ng show cause order at matapos sumagot ay babalansin na alamin kung talaga bang dapat kasuhan siya ng kasong kriminal, election offense, and at the same time, disqualification. Ipinaalala naman ng Commission on Elections na may bisa pang batas na ang mga patakaran ng patas at makatarungang kampanya tulad ng Comelec Resolution 1116. Ayon kay Comelec spokesperson Attorney Rexnal Janco, sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, maaaring maharap sa election offense, kasong kriminal at disqualification ang sino mang lalabag sa naturang resolusyon. Yung po pinapatupad ng resolution na yan ay mga umiiral ng batas. Balikan niyo po doon sa whereas. Nandiyan po yung Magna Carta for Women. Nandiyan po Anti-Violence Against Women and Children, Philippine AIDS and HIV Act, Indigenous Peoples' Rights Act,
Safe Spaces Act, nandyan po lahat yan. At bakit naman po naging para paglabag? Kasi po, sabi ng COMELEC, kung gagamitin yang mga bagay na yan, pan-discriminate, pambuli, pangharas, during campaigning, ay ituturing namin itong election offense at maaring magdulot ng kasong kriminal at disqualification. Liwanag ito nila Janko, kasunod nga ng kontrobersyal na pahayag ng iba't ibang mga kandidato. Kasama na dyan yung si Vice Mayor Jay Ilagan, ako mga kandidato bilang gobernador. Kung saan tinawag niyang laos na ang dating gobernador na si Vilma Santos. Dahil dito ipinaalala ni Janko kay Vice Mayor Ilagan na meron na siyang show cause order. Yan po yung discrimination based on the age. Di ba po, meron pong iba't ibang uri ng discrimination. Race, sex, creed, religion, at kasama po yung age dahil dinidiscriminate lang dahil po meron ng edad. Po. O kaya daw pagka sinabi mong, ang pogi-pogi mo, Mayor! Yang kalaban ko sa pagka-mayor, poging-pogi. Pagka praises undeserved, ay may tuturin pong slander in disguise. Una nang pinadalahan ng show cause order sina Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sia dahil naman sa namaswang patotsada nito sa mga single mother at si Misamis Oriental Governor Peter Onabia dahil naman sa kanyang pahayag na ang nursing scholarship ay para lamang sa mga magaganda. 3 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Oy, sa mga naghahanap po ng magandang investment opportunity, nandyan pa rin po yung alok sa atin ng Westchester Realty. Pinakamura ng ready for occupancy units na buong housing industry. With easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Eto na bang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy natin ay mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Ang gagawin lamang po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores at iba pang mga amenities, pati munisipyo. Nasa loob po mismo ng township. Napakalapit po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, si Alex Gonzaga hindi naman daw nagmamadali pero hopeful na magkaroon pa rin ng healthy baby. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Umaasa pero hindi nagmamadali. Kumbaga, ayon kay Alex Gonzaga, kung ilang beses na rin siyang nabigo magkaroon ng anak, syempre pa sa kanyang asawang si Mikey Morada. Pero gayunpaman, malakas pa rin ang kanilang paniniwala na soon ay ibibigay ang isang healthy baby para sa kanilang mag-asawa. Sa katunayan, sinabi pa rin nitong si Alex Gonzaga, lahat ng paraan ay gagawin niya upang sila ay magkaroon ng anak ni Mikey. Nais niyang mabuo ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang anak. At dahil dito, nag-iisip-isip na itong si Alex Gonzaga, nabawasan na talaga ang mga showbiz commitment niya at mag-focus na muna sa pagkakaroon ng isang malusog na sanggol. Sana, hopefully, dumating daw ang kanilang inaasam-asam, pero gayunpaman, hindi sila nagmamadali dahil mahal naman daw nilang mag-asawa ang isa't isa, kaya yung baby additional o bonus na lang iyon. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Bukod naman sa kahina-hinalang mga pangalan, nais ding malaman ng Kamara de Representantes kung ang mga pangalang inilistang recipient at merong record sa Philippine Statistics Authority o PSA. At kung totoong may natanggap din silang confidential fund mula sa Office of the Vice President. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, isinasailalim ngayon sa pagsusuri ang 670 na mga pangalan mula sa acknowledgement receipt ng OBP at 272 na mga pangalan mula sa Department of Education o kabuang 942 individuals na kinumpirma ng PSA na merong record sa kanilang database. Mula sa 1,992 na muli nakatanggap ng confidential funds sa OBP, sinabi Ortega, 1,322 ang walang birth records, 1,456 naman ang walang marriage record, at 1,593 ang walang death record.
Ayon kay Manila Representative Joel Chua, chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability, may 405 sa 677 ang mga pangalan ng DepEd Confidential Fund ang wala ring birth record, at malinaw na indikasyon na umano'y peke ang kanilang pagkakakinanlan. Sinabi pa ni Ortega, mahalagang matukoy kung tunay ang mga taong ito at kung sila nga ay tunay na nakatanggap ng pera. Makabubuti umano kung hahayaan ang Armed Forces of the Philippines sa isagawa ang kanilang investigasyon kaugnay ng mga tauhan itong nasangkot sa umano'y maling paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, merong panloob na proseso ang AFP at hindi dapat na maimpluwensyahan mula sa labas at kanilang nirerespeto kung ano magiging resulta ng desisyon ng AFP tungkol dito. Ilan naman ang dating membro ng Vice Presidential Security and Protection Group ay sangkot sa disbursement ng confidential fund ng Office of the Vice President at ang Department of Education na dating pinamumunuan din ng Vice Presidente. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, patuloy tayo sa mga balita. Inalmahan ng Office of Civil Defense ang inappropriate use ng emergency cell broadcast system para sa pangangampanya ng ilang kandidato. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang ECBS ay dinisenyo para lamang sa pagpapakalat ng life-saving alerts tuwing panahon ng emergency gaya ng lindol o bagyo at iba pang maaaring maging banta sa buhay ng publiko. Anya, makailang ulit na silang nakatanggap mula sa mga residente na umano'y nakatanggap din ng ECBS alerts na naglalaman ng political content. Idinulog na ng OCD sa National Telecommunications Commission ang naturang insidente ng text blast para sa kaukulang aksyon. Inimok naman ito ang publiko na manatiling mapagmatyag, agad isumbong ang anumang maling paggamit ng ECBS para sa pangangampanya. Kasama na natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Chairman? Angel, sa mga kababayan natin, magandang umaga din po. Opo. Hindi na ito unang pagkakataon na nagamit yung ECBS sa pangangampanya. Ano ho? Noong una ho bang inimbestigahan nyo ito, kagagawan ba talaga ng politiko? Talagang may gumagamit din para siraan sila? Yun nga po yung isang bagay din na gusto kong sabihin sa ating mga kababayan, Sir Angel, huwag kagad magkukonclude na maaari yung politiko ang responsible dyan. Kasi nga po may posibilidad na pinapalabas na ang politiko may kagagawan dyan para lang maibintang po sa kanila. Kasi nga po may nabibili commercially available, kaya lang secretly nabentahan ng mga tinatawag na text blast na ganyan. And so may posibilidad na madami talaga mayroong may-ari na ganyan. Ang pinakabago nga po, pinaka-latest na makina ng ganyan, pwedeng palabasin na cellphone nyo nang galing. Yung mismong text blast na ganyan. Opo, dati po kasi, number lang. Ngayon po pwedeng lumabas, number ni Sir Angel, halimbawa yung lalabas doon. So isipin nyo na lamang po, Sir Angel, kung isang araw bago mag-eleksyon, biglang may lumabas sa mismong munisipyo na pumunta kayo sa bahay ni A o ni Angel kasi mamimigay ng tigpa 5,000 pesos, lahat ng tao ngayon puntahan doon. Yung pala naman, hindi pala sa kanya galing yung mismong text. Although number niya ang lalabas. Yan po yung mga makabago ngayon ng mga makina. Nakakatakot naman yan. Ang problema natin, number one, hindi siya ganun ba kahirap tuntunin yan, Chairman? Ang isa pa pong bagay na dapat din malaman ng lahat at kinakailangan siguro ma-account din lalong-lalo na po ng DILG at saka po ng ating pong National Disaster Risk and Management Council. May mga ilang munisipyo po kasi o LGU o kaya city or cities na meron pong pag-aari ng mga ganyan kasi nga po ginagamit yan, Sir Angel, pagka sa isang calamity or emergency. Ang tanong, kung yung bang munisipyo o syudad o LGU na yan ay ginagamit mismo
dito sa pangangampanya yung mga kagamitan na yan at hindi doon sa emergency o calamity situation. Yun, pwede nating ma-account. Baka siguro naman silang namigay nun, ano ha? Kaya lang... Opo, Sir Angel. Kasi po Sir Angel, kinakailangan kasi na nakarehistro yan eh. Sa NTC. Sa mismong National Telecommunication Commission, kasama na rin po siyempre kapag kaya for disaster purposes sa National Disaster Risk and Reduction Management Council. And therefore, pwede pong tingnan din niya. Ang NTC po, kasama ang DICT ay nag-iimbestiga na patungkol po dito sa maling paggamit ng mga device na ganito. Kaya nga po yung COMELEC din ay nagpahayag na kami po ay nababahala dito sa mga ganito. Ito po yung maaaring tinetest lang ngayon, pero later on, pagdating na ng mga ilang araw bago mag-eleksyon, baka madami na nagagamit ng ganito. Saan kaya nila nabibili yan, Chairman? Ay ano po yan, may mga imported? Naglalako talaga na ganyan. Opo, at yan ay mukhang imported po yan eh. Ang tanong lang din pati, yung binanggit ko nga, dapat na-trace din yan, paano na ipapasok sa ating bansa yung mga ganyang klaseng device. Siyempre sa bandang huli, napakahirap mo yung galawin o tingnan. Oo nga eh. Pagkat ano po yan eh, kalimitan naka-backpack lang yan na maliit na parang laptop lang at pagkatapos dala-dala lang yan ng kusino at ang radius niyan kalimitan, Sir Angel, ay mga 3 kilometers ang layo ng pwede mong mapadalhan ng pare-parehas na text messages. Ang hirap nun. Halimbawa, biglang sasabihin, nagbo-vote buying dito sa ganitong lugar, di ba? Di ba? Naku, paano kaya? Sabi nyo nga, pati NTC hanggang ngayon, hindi pa matuntun to. Chairman. At meron pong na-aresto, dalawa. May na-aresto na po sa region na dalawa, yung nagbebenta, naglalaki po niya ng ganyan. At opo, kalimitan ang presyo daw po ay ang range po mga 4 to 5 million. Wow! Yung ganyan. Yung mga makabago po, mas mahal daw po yung mas makabago. Kaya again, yung panawagan natin sa ating mga kababayan, pagka po meron kayong nalaman na ganyan o yung gumagamit na ganyan, sana ma-reporting ka agad natin sa lalo-lalo na sa National Bureau of Investigation. Pero paano kaya yun? Kasi sabi nyo nga ang range ay mga ilang kilometro. Naku, hirap tuntunin nun, ano ha? Lalong-lalo, di ba? Nakasakay sa sasakyan, nag-iikot sa isang village, di ba? Tapos nagbablast ng ganun. O kaya nakasakay, Sir Ingrid, nakasakay sa LRT o kaya sa MRT. Yung buong kahabaan ng 3 kilometers na yun, Sir Angel, ay pwede po mabigyan kung nag-text ng I love you, lahat ng naandun taong dadaanan, makaka-receive ng I love you mula doon sa mismong yung machine na yon at yung equipment na yon. And therefore, yun po ay pagnanakaw kasi ng ere ng mga telcos, and therefore yung mga telcos mismo rin ang mainit dito sa ganito. At dahil nga wala naman itong mga lisensya, yung mga ganyan, maliban na lang kung ginagamit nga sa disasters. Masama namang magagandang masama sa kapwa, no? Pero sana kunin na sila ni Lord. Mga perwisyo eh. Ay, sus, may Ginoo. Hindi pa ba nadadagdagan ang... Chairman? Apo, yung pala ang dahilan, Sir Angel, kung bakit sa kasalukuyan, meron tayo minsan natatanggap na lang ng mga messages eh. Yung mga marketing, yung mga nagbebenta sa atin ng mga kuno-ano, maaaring ganyan din ang ginagamit din po nila, maliban dyan sa pangangampanya. Ay, hindi lang ho yan, Chairman. Ginagamit din ho nila sa pang-i-scam. Ako, nadali ho ako kaya nagpa-cancel ka kaagad ng ATM, ng credit card. Mantakin ho niya yung perwisyong ginawa ho sa akin. Tapos, execute ka ng affidavit, bayad ka sa, ano tawag dito, magnonotaryo, gumagastos ka dahil sa perwisyong ginagawa nito mga demonyon to. Naku, ay, sus ko, sana nga kunin na sila ng Panginoon. Ano ha? Pero Chairman, nadagdagan pa ba yung under COMELEC control? Isa pa lamang po, Sir Angel, ang dinadeklara natin under COMELEC control ang Dato Udin Sinsuat. At sana nga po yan ang kaunahan at kahulihan na atin po madideklara. In the meantime po, Sir Angel, wala naman po tayong ginawang pagbabago dyan po sa munisipyo na hindi po natin muna pinapakialman to o binabago ang status quo sapagkat ang palagay natin mas maganda po naka-standby lang yung ganyang klaseng deklarasyon. Sa kasalukuyan naman po, Sir Angel, simula nang i-announce natin ng mga nakaraang linggo pa na ilalagay natin sa COMELEC control yung munisipyo, wala po ngayong registered, recorded na anumang anomalya, problema o violence dun sa area. So medyo tumahimik po yung area sa kasalukuyan. Sana nga mapanatiling malinis at tahimik ang area hanggang sa mag-araw ng eleksyon. Kasi kawawa naman yung mga commissioner natin kung itatalaga ho silang administrador ng iba't ibang mga lugar. Chairman, mauubusan ka ng kasama.
Opo, mauubos po yung aming tauhan at mga commissioners dahil siyempre po pagka naglagay ng Comelec control, kinakailangan mayroong direct supervision ang commission and bank doon sa mga lugar na yan para po maka-action kaagad kami kung kinakailangan ng mabilisan. Ano ba yun? Pag sinabi mong Comelec control, pati yung, hindi kasama yung administrative aspect, kundi doon sa actual na eleksyon, pati deployment ng mga tao, pati deployment ng mga pulis, magiging trabaho na ng Comelec? Opo, ganun po mangyayari. In fact, pwede po namin pakialman kahit ang trabaho ng local government unit. Kaya po sabi namin, Sir Angel, dito sa nangyari sa Dato Udin Sison, nag-declare kami pero hindi po kami nakikialam muna dyan sa LGU sapagkat, Sir Angel, hindi naman po LGU may kagagawa ng mga violence na meron dyan sa lugar. So unfair naman po na bigla na lang namin pakikialman yung pamamahala dyan. Maliban na lang kung halimbawa ang LGU ay hindi po kikilos sa mga violence na meron po dyan sa lugar. But in the meantime, again, tama lang po muna na i-maintain natin yung status quo dyan sa lugar na yan. Okay. Chairman, nadagdagan na ho ba yung mga nagrehistro para sa overseas internet voting? Sa kasalukuyan po, Sir Angel, meron na po mga 35,000 na mga kababayan natin ang nagpa-enroll sa ating pong internet voting at dahil po dyan, aasahan natin na yung mga yan at dadagdagan pa ay makakaboto ngayong darating na April 13 na po, 1-3. Sila po ay boboto na, magsisimula na po ang pagboto sa abroad ng mga kababayan natin. At kaya nga po sana, yung mga nakakadinig sa inyo ngayon sa programa nyo, yung mga hindi pa nakakapag-pre-enroll, makakapag-pre-enroll na po dahil napakadali po. Kaya nga po nung huli kami nag-usap ni Sir Angel, mga 20,000 pa lamang ngayon po mahigit na pong 30,000, 33,000 ang nagpapa-enroll sa ating pong sistema. At sana mas madagdagan pa ito sa mga susunod na araw. Isang buong buwan ang pagboto ng mga kababayan natin sa abroad mula po April 13 hanggang Mayo 12. RHTV, pakilabas mo nga uli yung site kung saan sila po pwedeng mag-rehistro. Yun naman, pupuntahan lang nila online, Chairman, di ba? O yung pre-voting enrollment for internet voting. Opo, gamit ng cellphone, laptops at iPad, Sir Angel, sila yung makakapagpa-register na at pipicturean lang nila yung sarili nila kasama po yung mismong ID na magagamit nila basta isang government-issued ID kahit nga po expired na passport ay pinapayagan na po ng sistema natin. Ayan. So, hanggang kailan ang kanilang registration? Hanggang May 7 po, Sir Angel. Hanggang May 7. Kahit po tayo ay ongoing. Opo, kahit ongoing ang ating botohan, ay pwede pa rin po sila mag-register. In fact, kung halimbawa ngayong araw na ito, kayo nagpa-register at ngayong araw na ito, pwede na rin kayo kaagad makaboto. Okay. Lalong-lalo na yung mga seafarers, pinakamaganda, mag-internet voting sila, lalong-lalo na kung sila hindi naman makakadaong bago mag-May 7. Tama po kayo, Sir Angel, halos mga 300,000 po yung mga kababayan natin na mga marino. At talaga pong isa sila sa nasa isip natin nung ating pong pinursige, ito pong ating internet voting upang hindi naman po sila ma-disenfranchise. Ayan. Chairman, again, ang inyong panawagan, kaya kami napatawag doon sa negative voting pero nakausap naman kayo kahapon. Nasa inyo muli yung pagkakataon para manawagan dito sa mga kandidato natin na wag naman gumamit ng mga slur na makakasakit ng damdamin. Sabi ko nga, okay lang siguro kung sasabihin mo, ang kalaban kong mayor, ang pogi, di ba? Hindi naman siguro offensive yun, Chairman. Maliban lang, sabi ko nga, kung meron kasi kasabihan na praises undeserved is a slander in disguise. Tayo po yung nananawagan sa ating pong mga kandidato sa pamamagitan ng inyong programa. Ito pong eleksyon na ito pong kampanya na hindi po bastusan. Kinakailangan irespeto natin ang mga entablado sapagkat may mga nanonood po sa ating, humahanga sa atin, iniidolo tayo, may mga batang gusto rin maging tayo katulad nyo. Ibig nyo bang makita na sila ay bastos din kapag po sila ay lumaki na kumandidato rin? Kinakailangan po ipakita natin na we are a good example ng pagiging isang Pilipino, pagiging isang leader na dapat mahalal sa darating na halalan. Chairman, maraming salamat again for joining us. Ingat po kayo at sana nga hindi na madagdagan ang mga area na nasa ilalim ng Comelec control. Mauubusan kayo ng tauhan. Thank you, Chairman. Magandang umaga po. Salamat po, Sir Angel. Mabuhay po. Salamat. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga,
Pilipinas. At saan man po ang lakad natin ngayong araw na ito, magbaon din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian at baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya rate subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. 5:16. Kama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 22 na makalipas ang alas 5 ng umaga, nananatiling critically endangered species ang mga tamaraw sa ating bansa na mayroong 500 hanggang 600 na populasyon na lamang. Ang kay-Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, malayo ang naturang bilang kumpara sa dating populasyon nito noong 1990 na umabot ng 10,000. Kwento ni Secretary Loizaga, dumating pa sa punto noong nasa 100 na lamang ang tamaraw sa Pilipinas. Hanggang sa simula ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sinimula ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Tamaraw Conservation Program. Dahil sa naturang programa, unti-untian niyang naisalba ang bilang ng mga tamaraw na nasa Mount Iglit Baco Natural Park. Tawag na nito, nagpasalamat naman ang kalihim sa Toyota Motors Philippines Corporation President na si Masando Mashimoto sa donasyon nitong Next Generation Tamaraw Utility Van at Bantay Tamaraw Kits. Malaking tulong niya ito para sa pagpapatrolya at monitoring sa ilalim ng Tamaraw Conservation Program na layong maitaas ang populasyon ng mga tamaraw nang hindi bababa sa 1,000. Samantala, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dudang makakabalik pa ng Pilipinas ang dating Pangulong Digong. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Naniniwala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na matagal ng target ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago pa man ito maging presidente. Kaya naman duda si Enrile na makababalik pa sa Pilipinas ang dating Pangulo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni JPE na nagtataka siyang hindi napaghandaan ng mga abogado nito ang legal defense para kay Duterte. Ginawa ni Enrile ang pahayag sa gitna ng pagpipilit ng mga taga-suporta ni Duterte na mapalaya ang dating Pangulo. Una nang nagkomento ang Chief Presidential Legal Counsel na hindi dapat isisi sa gobyerno ang problemang legal na kinakaharap ngayon ni Duterte dahil batas na ipinatutupad ng ICC ang nagdulot nito. Tinawag rin itong pathetic irony o kabalintunaan ang paghingi ng hustisya ng Duterte supporters para sa dating presidente. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, maganda umaga, Pilipinas. Maganda tayong makakausap. Dating binibinang Pilipinas candidate at hindi. Ano ito? Title holder ng Binibining Pilipinas at ngayon po ay spokesperson, ambassador ng Batang Quiapo Party List, si Miss Meiji Cruz. Ma'am Meiji, magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning po, Sir Angel, at sa lahat po nating mga tagapakilig at sa lahat po ng nanonood ngayong umaga. Sabi ni Malu Cabral, nung pinadala ko sa inyo yung picture, sabi niya, hindi si Meiji yan, si Catherine Bernardo yan. Thank you po. Anong pinagkakaabalahan mo, Meiji, bukod sa pagiging ambassador ng Batang Quiapo? Well, a lot of things po. Isa rin po akong actually TV host. At yes po, actually yung Miss Cosmo World Philippines, I visited also DZRH, I think last year, together with yung mga girls, kasi I got the franchise also. So I have a business as well, and then brand ambassador ng mga ibang mga products naman. Okay. Pero hindi ka na active sa Binibining Pilipinas Foundation?
Actually, I won last 2021 as runner-up. And then nung 60th anniversary, nandun lahat din ng mga beauty queens from the 60s hanggang yung ngayon. So, yeah, pag may mga main events naman, I get to participate pa rin. Okay. Siyempre, once a binibini, always a binibini. Of course, laging ang maganda, laging maganda yan, ha? Kaya pwede ka lang mag-nursing, sabi ni... Anyway, teka muna, Ma'am Meiji. Ma'am Meiji, congratulations muna sa Batang Quiapo, ha? Pasok kayo doon sa pinakahuling survey ng Tangeray ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, ano, ha? Nasa top 20 ang Batang Quiapo. Bakit, bakit ka napasok sa Batang Quiapo? Anong advokasya ng Batang Quiapo Party List ang kumakatawan sa isang Meiji Cruz? Yes, talagang flattered kami, grateful kami na nakapasok po kami sa latest survey ng Tangeray, no? 19th spot, and also sa iba pang mga survey organizations, no? Talagang pumapasok kami given na like neophyte kami dito sa bilang party list. So kami po talaga, nagnanais talaga kaming maging representasyon ng mga vendors, yung mga nasa palengke po, yung mga tindero, tindera, yung mga simpleng online sellers, yung mga informal vendors, sila yung sector talaga na gusto namin protektahan at tulungan at suportahan. At of course, naway, maging boses po nila kami sa Kongreso. Dun sa Batang Quiapo ba? Teka, may kinalaman ang Batang Quiapo na pelikula na teleserye dito sa inyong kampanya? Wala naman. Well, actually, naging inspirasyon lang talaga namin, nung yung paggamit ng pangalan. But kasi we believe also yung Quiapo, it's like symbolizes nung diskarte, sipag, ng ating mga kababayang Pilipino. So we use it as well. But of course, hindi lang about Quiapo ito, kundi sa buong Pilipinas. Talaga yung gusto namin na iparating ang aming serbisyo at aming advokasya. Ang advokasya nyo ay para sa vendor. Ano in particular ang gusto nyong magawa para sa mga vendors natin, Ma'am Meiji? Sir Angelo, nag-ikot-ikot na rin kami, talagang hanggat kaya nung araw-arawin namin, kamustahin natin yung mga vendors natin sa palengke, kausapin natin sila. Ano ba talaga yung hinaharap nilang suliranin? As much as possible, gusto talaga namin yung dialogo na yun para malaman namin from their end talaga yung mga pangangailangan nila. So, nandyan yung protection sa hanap buhay. Siyempre, alam mo yun, yung mga lalo na sa mga informal vendors, yung minsan pinapaalis na lang agad, pinataboy na lang, Yung that's the term. And then, makapag-provide ng free training and skills development. Ayan, kailangan natin ng mga kababayan natin yan. Kumbaga mag-upskill, hindi lang bilang mga tendero, tendera, kundi yung bilang business owner na rin, mapalago pa yung kanilang kakayahan. Of course, yung meron ding access sa microfinancing at puhunan. Ito, personally, talaga narinig ko itong pangangailangan ng ating mga kababayan. Kumbaga, magkaroon sila ng access sa pangapautang, ganyan, sa mga pahunan nila para lumago pa yung business nila. And katulad na nung nabanggit ko, yung pagpapaalis sa kanila, syempre magkaroon tayo ng legal na pagtulong sa ating mga kababayan as well as yung mga benepisyo, yung disaster at emergency assistance. Yan yung, of course, pag may mga sakuna, lalo na, di ba, hindi naman maiiwasan talaga, lalo na pag informal vendor, sila yung na-outcast, kumbaga, sa ating lipunan. So, bibigyan din natin sila niya ng emergency assistance. And of course, as I've mentioned, maging boses talaga nila yung, alam mo, yung bayanihan talaga eh. Kasi kung mapapansin din natin, yung mga tindero-tindera natin sa palengke, strong yung bayanihan nila. Kahit sabihin natin magkakakumpit sila dyan sa palengke, mga magkakaibigan yan. So tayo, talagang makikitulong tayo dun sa bayanihan na yun. And of course, sa paggawa ng batas, na talagang makakatulong at makakasuporta sa ating mga kababayan. Oo, Miss Meiji, parang feel na feel mo talaga ang buhay ng mga vendor. Dahil ba sa sumama ka sa pag-ikot sa kampanya o meron kang karanasan sa pagiging vendor? Actually, yung mom ko, nanay ko, vendor yan. Talagang laking probinsya yan. Dati nagtitinda yan ng isda rin sa palengke, sa Samar. Yan, mahilo-hilo sa Taga-Oras. Samar, maupay na aga. Ayan, nanay ko yan. Tapos hanggang lumaki kami, nag-try din siya ng business, yung mga maliliit na tindahan, kantirya.
may mga pautang din. Kaya kinalakihan ko din talaga yung kanyang pagsusumikap, no, bilang Pilipino, and bilib ako sa mga kababayan natin na alam mo yun, na nag-iisip na maghanap buhay, kung paano tutulungan, bubuhayin, makapagbigay ng pagkain sa hapag, no, para sa kanilang mga mahal na buhay. So yun din yung hugot ko, and of course yung pakikipag-dialogo ko, no, pakikipag-usap ko sa ating mga kababayan, talagang damang-dama ko rin sila, yung kanilang suliranin, kanilang pinagdadaanan, kaya talagang tagos sa puso kung itong Batang Quiapo na to na advokasya namin para sa kanila. Anong pwedeng gawin ng Batang Quiapo Party List doon sa problema sa pautang ng ating mga vendors? Kadalasan sila ang pangunahing biktima ng 5-6 Actually, nung nag-ikot-ikot kami, meron pa akong nakikita 5-6. I don't wanna discriminate naman, diba? Pero you would know, diba, na 5-6 ito, no? Minsan, syempre, dahil wala nang choice ang ating mga kababayan, parang kung sino na lang available, yun na lang yung kakagatin nila, no, kahit napakataas ng mga interest, diba? Oo. So, ngayon, titiyakin namin, no, na talagang abot kaya, na magkakaroon din kami ng dialogo, no, sa mga kumbaga, stakeholders, kung sino ba yung mga involved dito, and also with the LGU. Now, paano ba tayo magkakaroon ng access? Paano ba natin sila matutulungan? Ano ba yung mga programa na pwede pa nating maibaba sa kanila? Ma'am Meiji, nasa inyong pagkakataon ngayon, anong numero nga pala ng Batang Quiapo Party List? Number 29 po sa balota. Number 29. Opo, yung mga kababayan po natin na nakikinig ngayon. Sana po tulungan niyo po kami, suportahan niyo po kami. Kami po ang party list, kami po yung grupo na tunay na gusto po talaga maghatid ng advokasya ng public service sa ating mga kababayan. So, this coming elections, number 29 po sa balota, isa lang po ang isa-save natin sa party list at sana po ito po ay Batang Quiapo Party List. Maraming salamat, Ma'am Meiji. Magandang umaga po sa inyo and good luck sa inyo pong pag-iikot. Ingat po. Thank you. Maraming salamat po, Sir Angel, sa lahat po natin. Maraming salamat. Magandang umaga. Si Ms. Meiji Cruz, dating binibining Pilipinas title holder at ambassador po at spokesperson ng Batang Quiapo Party List. Magandang umaga, Pilipinas! Speaking of vendor, lalong-lalo doon sa mga nagbibenta ho ng mga locally made products, dapat talaga masuportahan ho sila dahil sila po ay backbone ng ating ekonomiya, kaya lang yung mga nagbibenta ho yata ng tangerine chocolate online. Ayan, online ho yung kanilang pagiging vendor. Hindi po wala pa ho ito sa mga stalls Tatawag lang kayo sa 0919-095-5935. Yun po yung linya ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Pinoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ugaliin nating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Pinayuhan ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union si Vice President Sara Duterte pagtuunan ng pansin paghanda ng nalalapit nitong Senate impeachment trial. Sabi ni Ortega sa pagbabalik Pilipinas ni BP Inday, welcome back to our BP. Balikbansa nga po si BP Inday matapos manatili ito ng halos isang buwan sa The Hague, Netherlands kung saan nakakulong ang kanyang ama na si dating Pangulong Digong kaugnay ng kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sinabi ni Ortega, kailangan pagtuunan ng impeach sa Vice President ang kanyang paglilitis at mailatag ang kanyang depensa sa mga alegasyon laban sa kanya. Naniniwala naman ang Comadrono Party List na kailangan ng sistematikong solusyon para malabanan ang pagtaas ng paggamit ng tobacco at vape products ng mga Pilipino. Batay sa 2023 National Nutrition Survey, sinabi ng Department of Health, tumaas sa 24.4% ang tobacco at vape use ng mga nasa edad 20 hanggang 59 years old. Mula 19% lamang noong 2021.
Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Bangka Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee ng Angko Madrona Party List. Senyales ito na malamya ang kasalukuyang polisiya para labanan hindi lamang ang public health crisis na ito kundi maging ang sistemang kinukonsente at pinagkakakitaan pa ang pagkasira ng buhay ng ating mga kababayan. Binigyan din ng Angko Madrona na pasok sa edad na 20 hanggang 59 ang pinakaproduktibong yugto ng workforce. Kaya hindi ito masusugpo o kung hindi ito masusugpo ay malalatayan maging ang ating ekonomiya. Sinabi ni Asek Santos, panahon na upang gawing agresibo ang mga regulasyon kaugnay ng tobacco at vape products. Paigtingin din ang health literacy ng mga Pilipino. Inihalimbawa ng Angko Madrona Party List ang counterculture campaign na pangunahan ng mga social media influencer na nagkikwit sa pagsigarilyo at pagbe-vape at isulong ang fitness at social benefits sa pagtigil sa kanilang bisyo. Binigyan din pa ng Angko Madrona Party List na hindi sapat ang babala, kailangan kumilos at magpatupad ng matatalinong hakbang laban sa nikotina na hindi lang sumisira ng kinabukasan ng maraming Pilipino kundi nagpapakubat din sa progreso ng isang bansa. Kauna-unahang Onion Research Center itatayo naman ng DA sa Bungabong, Nueva Ecija. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez, RH by Val. Kuya Angel, itatayo ng Department of Agriculture ang kauna-unahang Onion Research and Extension Center sa Bungabong, Nueva Ecija. Ito'y bahagi ng mga pagkilos ng gobyerno para pasiglahin ang industriya ng sibuyas at tulungan ang mga lugar na magsasaka. Ang Bungabong Agriculture Trading Center naglalayong gawing self-sufficient sa sibuyas ang Pilipinas at unti-unting mag-aalis sa pangangailangan ng importasyon. Bukod sa pagbibigay ng DA ng mga serbisyo at suporta sa mga magsasaka, ay gagawain ng mga detalidad na binhi, mga input sa bukid, mga patabat tulong sa pamamahala ng peste at sakit. Noong 2024 ay umabot sa mahigit 264,323 metric tons ang produksyon ng sibuyas sa bansa na may 4.48% na pagtaas mula noong 2023. Gayunpaman ay lagi pa rin itong kulang sa inaasahang demand na 270,000 metric tons. Ito lamang nakalipas na buwan ng Pebrero ay naprobahan ng DA ang pag-i-import ng 4,000 tonelada ng sibuyas. Ang Bungabon ay nag-aambag ng humigit kumulang 15% ng kabuang produksyon ng sibuyas sa ating bansa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Magandang umaga sa mga taga Edmonton, Alberta. 44 makalipas ang alas 5, binigyan din naman ang PDP Daman senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc. Magkaroon lamang ng welfare program ang gobyerno na pinopondohan ng tunay na paglago kung palalayasin sa Kongreso ang mga magnanakaw. Ayon kay Atty. Bondo, kaakibat nito ang kaunting sakripisyo, pag-i-invest sa sektor ng agrikultura, mass transportation at iba pang pangunahing programa ng pamahalaan. Kung gagawin niya ito sa loob ng 3 taon ay makagagawa ng programang tutulong sa sambayanan nang hindi hinuhugot ang pondo sa utang. Binigyan din ni Atty. Bondo na kung gusto natin ang sustainable at tunay na welfare program, dapat itong magmula sa paglago ng ekonomiya, hindi sa pautang na babayaran din naman ng ating mga anak at apo. Pero kung hindi niya lilinisin ang Kongreso mula sa mga magnanakaw at mananatiling kurakot ang mga nagpapatakbo, lulubog pa rin ang bansa kahit pa ano ang ganda ng isang plano. Maganda umaga, Pilipinas! 106 Trabaho Party List hangad naman na maging sapat ang kita ng mga manggagawa upang hindi na humanap ng sideline. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Sa pag-ikot ng 106 Trabaho Party List sa Zamboanga del Norte, inihayag ng grupo ang pangunahin nilang layunin na magbigay ng dekalidad na trabaho sa mga manggagawang Pilipino. Ayon kay 106 Trabaho Party List nominee Nilay Chavez, titiyakin nilang mapaganda ang pamumuhay ng bawat Pilipino upang hindi na humanap pa ng sideline o racket, madagdagan lamang ang kanilang kita. Ang 106 Trabaho Party List po, simple lang. Gusto lang namin may sapat kayong sahod at karagdagang benepisyo. Ang gusto namin, maayos ang inyong pamumuhay. Hindi yung pag-uwi nyo sa gabi, maghahanap pa tayo kung saan tayo kukuha ng pang-extra natin. Ibinahagi rin ni Chavez sa kanyang talumpati sa Dipolog, Zamboanga del Norte na minsan na rin siyang naghanap ng sideline pangdagdag lamang sa kanyang sahod matapos magkolehiyo.
Idinatali ni Chavez na 106 Trabaho Party List ang hirap na nagawa sa edad na 22 para lamang lumaki-laki ang kanyang naiuwi. Kaya sabi ni Chavez, target ng 106 Trabaho Party List na maayos ang sistema ng paghahanap buhay sa bansa upang makapag-ipon ng mga manggagawang Pilipino para sa kanilang kinabukasan. Dagdag pa ni Chavez na 106 Trabaho Party List, layunin nilang uuwi ang bawat manggagawa sa kanilang mga bahay upang makapagpahinga na lamang at makasama ang kanilang pamilya nang hindi namamroblema at nag-iisip kung saan ba maghahanap ng dagdag na kita. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Mobile City, Caloocan, arangkada ngayong umaga. Detalye mula naman kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Good news dahil arangkada na ngayong umaga ang programa Mobile City Hall ng Caloocan na layong ilapit ang mga serbisyo nito sa pamalang lungsod sa iba't ibang komunidad sa Caloocan. Sa anunsyo kagabi ng para sa mga residente na magtungo lamang ngayon sa Covered Court ng Barangay 125 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ito ay may mga serbisyong konsultasyon, gamot, eye check-up, libreng corrective lens, dental service, laboratory, electrodiagram, X-ray, birth registration, late registration, out-of-town correction, clerical error. Meron ding legitimation, distribution ng birthday package para naman sa mga senior citizens, application ng mga person with disability o PWD, at solo parents ID, libreng anti-rabies vaccine para sa lagang aso at pusa, libreng gupit, masahe at manicure. Ayon kay Meralo Malapitan, samantalahin ang ganitong serbisyo na di na kailangan magtungo pa sa City Hall. Araw-araw niya ay magtungo ang Mobile City Hall sa iba't ibang barangay bilang katuparan ng mabilis na serbisyo publiko. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococos-lactis-strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwenteng kutsero, hindi po testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococos-lactis-strain plasma. Kaya po napakabisa po nito, napakapotent na pagpasok sa ating katawan. Na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, na kung tawagin nga po na madalubhasa ay commander ng ating immune system. Yung po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo natutulog. Kaya na-achieve po natin ang magandang tulog na lalabanan ang puyat, pagod at stress. At dahil po dyan, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla sa kinabukasan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, po pwede kayong tumawag sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed, at ngayon ay meron na rin sa Southstar Drug. Para po sa paalala natin sa tuwi-tuwi na, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago po sumapit ang ACS na umaga. Umaga, Pilipinas! Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga. Standby lang sandali, Gisela. Bago tayo mamalengke, kumustahin muna natin ang Kanlaon. Kasama na natin si PBOX Director Toto Bacolcol. Dok Toto, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo at sa mga nakikinig po sa inyo. Opo, kahapon ho kasi matindi yung over the weekend, matindi yung pagpapakitang gilas sa Kanlaon. Kumusta ito ngayon? Well, for the past 2 days, wala na po tayong as emission activity. Okay. And kahapon nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes between the 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina. And kahapon, yung sulfur dioxide natin umabot ng 1,655 tons per day. So, yung major, hindi naman major, pero malakas na as emission activity happened last March 31. 31 pa. 1,700 meters. Okay. Yes, that's right. So the past few days, okay na siya, ha? The past few days, for the past 2 days, wala tayong as emission activity. Okay. Thank you, Direk. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Si Dr. Toto Bacolcol ng PBOX. Presyo naman ng bawang tumaas.
20 to 30 pesos per kilo dito po sa Maricaban Public Market. Pero ang manok nagmura daw po. Nandun si Giselle Report, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Patuloy nga sa pagtaas yung presyo ng bawang dito sa Maricaban Public Market, Pasay City na mula 150 pesos kada kilo noong isang araw, 170 hanggang 180 kada kilo na ngayon. Ayon sa mga retailer, kulang pa rin kasi umano ang supply kaya sumisipa ang presyohan. Bukod dyan, nagmahal din sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng kamatis mula sa 40 hanggang 45 pesos kada kilo lamang. Ang repolyo naman sumipa rin sa 100 ang kada kilo mula 85 pesos noong isang araw. Ang kalamansi 130 pesos, mas mahal ng 10 piso mula 120 kada kilo. Ang patatas 100 din ngayon mula sa dating 90 pesos. Ang Baguio beans 120 kada kilo mula 110 pesos kada kilo. Ang pechay Baguio 120 pesos kada kilo mula sa dating 110 pesos. Ang bell pepper naman 150 pesos ang kada kilo ng kulay pula, 190 pesos naman ang kada kilo ng green mula 140 pesos. Ang luya nagkapako sa 190 kada kilo. Ang sibuyas 120 kada kilo mula 100 hanggang 110 pesos. Ang siling kansigang mahal din sa 100 kada kilo mula sa 70 noong isang araw. Sa karne naman ng baboy, 350 pesos ang kada kilo ngayon ng pige at kasim na pasok sa MSRP ng Agriculture Department. Ang liempo naman, nagmura na rin sa 380 kada kilo mula sa 120 pesos kada kilo. Habang ang ribs at buto-buto parehas naman na 290 pesos kada kilo ngayon. Ayon sa mga retailer, ramdam na raw nila ang tumal ng bentahan dahil papalapit na ang mahal na araw. Ang isang buong baboy umano, pahirapan daw nilang maibenta sa isang araw dahil lumilipat na yung kanilang mga suke sa isda at gulay. Samantala, ang whole chicken naman, 180 pesos ang kada kilo ngayon, mas mura ng 5 piso mula sa 185 pesos noong nakalipas na linggo lang. Ang hita, petso at pakpak, pare-parehas naman na 190 pesos ang kada kilo dito sa pamilihan. Ito si Giselle Report para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas. Para may pamalengke tayo, ito ng Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Habang kayo nalaligo, galimit po ang Shield Bath Soap. Hulaan po ninyo ang ating Mahiwagang Tunog. Ano yung pinupukpok at anong ginagamit na pamukpok, ha? Ang isa sa mga ginamit nga dyan ay gawa sa bakal na ginagamit sa construction material. Ayan, ha? Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Tandaan po natin, ha? Isang beses lamang po kayo sasagot sa ating text line para pong boboto tayo sa party list, di ba? 150 plus yung mga nakalista dyan, di ba? Puntahan nyo na kagad yung back page, hanapin po ninyo number 72 ang kumadron ng party list, ano ha? I-shade nyo yun. Pagkatapos, wag na ako kayong lumanap ng iba. Lipat na kayo ulit doon sa front page para hindi ma-stale ang inyong balota. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, sa mga naghahanap po ng magandang asset na po pwede ho ninyong maging magandang investment, ha? Meron pong inaalok ang St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan ng Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Katagal, ano ha? Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan ng Rizal. Yan po yung luxurious living but affordable housing. Yan po inaalok sa atin ng St. Monique Balay. Paglabas ho ninyo ng marami pong mga amenities na available, ha? Ayan, ha? Napakagandang opportunity para matupad ang ating pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Oy, magandang umaga nga pala sa mga taga-Department of Science and Technology, ha? DOST, hindi po yung Department of Socialization and Travels. Alam ba ninyo na meron pong isang grupo na patungo na naman sa isang travel? Ayan, patunay ho na napakahaba ng kanilang travel. January 1, January 7 to 10, nung huli silang bumiyahe papunta po ng Amerika. Nag-attend po ng Consumer Electronics Show.
Bakit? Meron ba tayong advancement sa Pilipinas na pwede nating i-showcase doon? Ang malungkot po dito, 16 po yung bumiyahe. Pero yung exhibitor o yung pong inventor na kanilang kasama, 5 lang. Ang dami nyo namang inalagaan. Ay, sus, may tigil-tigilin nyo na yung mga junket na yan, ha? Dyan po sa DOST. Mahiya naman kayo. Hindi naman natin gawain ho yan ng mga taga-DOST. Nalulungkot ho mismong yung mga empleyado dahil sabi nila, ano ba talagang focus natin ngayon? Biyahe? Sosyalan? O pagsusuporta ho sa mga inventor at mga innovators? Maganda umaga, Pilipinas! ACS Balita at susunod na kasama po ang 2x2. Kuya Angel po si Angel Palmones nag-iwan sa inyo sa magandang umaga. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa US Army Colonel na si David Hackworth, isa rin pong journalist. Decorated na Korean, Vietnam War veteran po ito. Ang sabi niya, if you find yourself in a fair fight, you didn't plan your mission properly. Ibig sabihin daw, dapat sa anumang laban, nakakalamang ka. 6:01 ang oras sa buong kapuluan.